narinig. O, di ba? Purihin ng Panginoon. Mga anak, nandun na kayo, mag-aaral kayo. Salamat sa ating mga teachers. Napakahalaga po ng pagpapakilala ng ating Panginoon. Sa ating buhay, ang sinisira ng demonyo sa spiritual world ay yung katotohanan, yung katuwiran ng Diyos sa atin. Minsan, hindi natin ng demonyo sa isipan natin na parang meron tayong entitlement sa righteousness. Totoo po yun. Paano niya nasasabing meron kang entitlement? Pag sinabi mo entitlement, parang karapatan mo, di ba? Hindi mo nakikita as privilege, hindi mo nakikita as blessing, nakikita mo siya as karapatan mo. Pag tinanggap mo si Yesu Cristo bilang pansarili na pagligtas, parang karapatan mo ito. Pero totoo, sa pag-aaral natin, kasi ang ating aaral ngayon, ang book study natin, ang preaching, is Book of Romans. Grabe ang aral ng Romans. Hindi ko siya madaling, sasabihin ko sa inyo dapat, hindi siya madaling maunawaan, pero kaya unawain. Lalo na kung isasantabi mo yung ipinapalagay mo na karapatan mo. Ang malaking problema talaga, para tayong magaya dalawang alipin. Meron isang alipin, tinatawag siya ng kanyang master. Sabi ng master niya, napakahaba ng lista ng utang mo. Sabihin, marami siyang bale. No? Dami niyang binali, hindi niya na kayang bayaran. Nagmakaawa siya sa kanyang master. And then sinabi ng kanyang master, sige, bibigyan kita ng term. Siya binigyan ng term kung kailan niya at paano niya babayaran. Pumayag ang master sa binigay niyang terms. Ngayon, sa paglabas niya doon sa tahanan ng kanyang master, nakita niya yung kanyang kapwa-alipin na may utang sa kanya na kukunti lamang kumpara sa malaking pagkakautang niya na hindi sa pagpambayad ng iyong buhay niya. Kaya siya natalik sa pagiging slave. Nung makita niya yung kanyang kapwa-alipin, inaway niya, pinagalitan niya, nilait niya. Kung hindi makabayad yung tao, pinakulong niya. Kahit na nagmamakaawa ito sa kanya. Nabigyan siya ng pagkakataon na makabayad. At the same time, patawarin siya sa kanyang nagawang kamalian. Nung nalaman ng kanyang master yung ginawa niya, nagalit sa kanya. Sabi niya, parang nakalimutan mo yung ginawa ko sa iyo. Kagaya din yan ang nagiging problema. Ang karamihang mga tao nagsasabing na kilala nila si Kristo bilang Panginoon sa lumang pagligtas. Mangyayari yan kapag ang iyong pananampalataya ay parang isang relihiyon. Magiging hipokrito ka at magiging double standard ka. At ang magiging tendency mo, legalistic ka. Yung personal conviction mo, yung personal preference mo, yung personal na perception mo, gagawin mong interpretasyon ng salita ng Diyos ng ano ang tama at ano ang mali. Nakalimutan mo. Ikaw din naman, kagaya ko, tayong lahat, mga hinugasan ng dugo ni Kristo. Amen? Kaya sa oras ito, sa pagkakataon ito, hinihingi ko ang inyong full attention. Pakinggan po natin ang mensahe ito sa loob lamang ng 30 minuto o higit. As always, I need your full attention sa oras ito. Kaya manalangin mo. Aming Amang mapagpala. Salamat po sa buhay. Salamat po sa pagkakataon na karoon ng ganitong oras na makasama ang kapatiran at sumamba sa iyo. Salamat sa mga pagsubok. Nananalangin kami lagi na bigyan mo kami ng lakas, talino, at kakayahan ma-overcome ang pagsubok. We're not asking to remove the trials sapagkat ang trials na magpapatunay na kami nga ay sa iyo. Dahil alam namin ikaw ay sa amin. The moment na ikaw ay aming kinilala bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, we all knew na walang imposible sa iyo at kaya mong baguhin ang sinuman. So as ito bawat sa amin lumalapit ayon sa aming antas ng pananampalataya. Yes, lahat kami ay tinawag mo.
Lahat kami ay pare-parehas na kaligtasang tinanggap. Lahat kami ay pare-parehong tumanggap ng iyong masaganang biyaya at kahabagan. Subalit kung paano kami lalalo ay ayon din sa kalooban mo at sa mga personal namin pagharap sa pagsubok. Mangusap ka sa amin minsan pa sa iyong mensahe and cover me by the blood of Christ as your mouthpiece to your people. In the name of Jesus, our Lord. Amen. Para natin isa pa, Panginoon. Sa pagkakataon, pinilin ko lahat na tumayo at ating babasahin ang salita niya na hinamo sa Aklat ng Roma, chapter 3, verse 21 to 23. Karoon pa lang po ang Pepogramo Calero. 23 lang po yan. 3 verses. Verse 21. Sabay-sabay po natin bigkasin. Subalit ngayon ay pinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat walang pagkakaiba, yaman ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Please be seated. Purihin ang Panginoon. Ngayon, gaya ng kalagayan natin pinag-uusapan, dito makikita natin yung mensahe. Ano po? Ang mensahe nito ay pinamagatang ang katuwiran o righteousness ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya para sa lahat. Again, yung ating katuwiran, yung ating kabanalan, yung ating perfection, yung posisyon na yan, hindi natin yan pag-aari. Yan ay imputed. Isabihin, inilagay sa atin. Binigay sa atin ng Panginoon, ng Diyos Amang lumikha ng langit at lupa. Sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ang atake ng kaaway sa inyong daily, alam niyo kung ano? Hindi ko alam ang mga nangyayari sa inyong daily life. But I believe you have the same experience as I am. Satan is always digging. No? Dinidig niya yung ating utak. Laging yung binubungkal ang ating utak. Dinudulog niya. Na sinasabi niya, ayan, nagkasala ko naman. Diba? Huwag niyo sabihin niyo na narinig yan in your conscience. Nauna sa may chapter 1 ng Romans and chapter 2, pinakita din yung moral conscience. At kung nakilala mo na si Jesucristo bilang Panginoon at sarili tagapagligtas, nangungusap lalo, maliwanag sa iyo ang mensahe ng Diyos. Yung dating ginagawa mong mali, hindi mo naiisip na mali, pero ngayon alam mo na. Nare-realize mo na yun. Magnified, di ba? Alam mo yun eh. Wala nagsasabi sa iyo. Wala nagre-review sa iyo. Pero alam mo sa pagkatao mo na yun ay mali. Ngayon kung talagang ikay nakakilala sa Panginoon, ang Biblia ang tanging panuntunan mo at gabay sa buhay paglago. Hindi pwedeng tumaas ang tradisyon, ang customs, ang customary o nakasanayan na doon sa salita ng Diyos. Sa iyo, ang Bible bilang isang tunay na anak ng Diyos. Remember this, ang sino tumanggap sa Panginoon sa Kristo, ang sino magkumilala sa Panginoon sa Kristo, bilang Panginoon niya at sarili at pagligtas ay tatawaging anak ng Diyos. Balinaw yan sa 1 John chapter 5 verse 10 to 12 at sa may John chapter 1 verse 12 to 14. Now, again, mga kapatid, dito ay pinapakita sa atin na ang katuwiran natin sa Diyos na gagaling sa pamamagitan ng pananampalataya. At itong pananampalataya nito ay regalo ng Diyos sa atin. Ang biyaya ng kaligtasan ay regalo sa atin. At ang paraan para tayo ay maging ganap na ligtas ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yung kaligtasan din ang natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. But even the pananampalataya ay na-express mo, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kakayahang mag-respond sa gospel. Dahil sa Romans chapter 5, pinapakita doon tayo ay patay sa kasalanan. Meron bang patay na makaka-respond sa gospel? Sige nga. Palagay niyo, kausapin niyo ang patay. Sasagot? Hindi. Ganyan din ang sinasabi sa Ezekiel chapter 37. Basahin po ninyo yan. Yung dry bones. Sabi ni God, tao, ano ang nakikita mo? Mga kalansay. Panginoon.
Sabihin mo tao, sa mga kalansay ko, si God na nagsabi sabihin, nilanisan niya yung bibig ng propeta, Ezekiel. Sabihin mo tao. Sabihin, magkaroon ka ng laman. Nagkaroon ng laman yung kalansay. Nagkaroon ng balat, nagkaroon ng ugat, nagkaroon ng dugo. Tapos sabi niya, hihingahan ko to. Hiningahan ng mga patay. Sabihin, the most impossible thing, ginagawa ng Panginoon. Kaya nga, nung sinabi ni Jesus sa may Matthew, chapter 9, verse 1 to 8, sabi niya doon sa paralitiko, di ba, dinala sa kanya yung paralyzed na tao, sabi niya, pinapatawad ang kasalanan mo. Hindi yung pagpapagaling. Pagkatapos niya kasing patawarin, pinagaling niya. Sabi niya, tumayo ka. Dalhin mo yung higaan at umuwi ka sa inyo. Pero yung karamihan, ang nakikita, yung pagpapagaling ng paralitiko. Pero actually, the greatest miracle ever happened doon sa taong yun, yung patawarin ang kanyang kasalanan. Naging matubig siya sa paningin ng Panginoon dahil sa katuwiran ng Diyos. Remember, it is God who is righteous. It is God who is perfect. It is God who is holy and blameless. At isinare niya sa atin yun dahil hindi natin kayang bayaran ng kasalanan. Siya rin ang gumawa ng paraan. He sent His own Son. Alam niyo yung John chapter 3 verse 16? Di ba sabi doon, for God so loved the world, sapagkat ganyan niya lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Sa original translation, hindi po sapagkat ang ginamit doon. For it is in this way, sa ganitong paraan. Ibig sabihin, ito lang yung tanging paraan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Jesus, ang tao lamang ay makakatanggap ng ganap na kaligtasan. Kaya yung binabasa ko sa original Greek translation, for it is in this way. Alam niyo na, I am really overwhelmed. Grabe yung kaligtasan tinanggap mo. And then sometimes, hindi mo sinasadya, you take it for granted. Why? Kasi naniwala ka sa bulong ni Satanas. Ayan, kasalanan ka. Hindi ka nakarapat-dapat. Palagay mo. Nakalimutan mo na yung kaligtasang tinanggap mo ay regalo. Hello? Regalo ng Diyos sa'yo. Kaya, kapag gano'n ang atake sa isipan mo, lagi mo isa puso at isa isip, without God Himself providing ng paraan ng kaligtasan, hindi na ako maliligtas di ba? Everything is a blessing. Huwag niyo tingnan yung kala niyo, himala na ikaw ay bilang naging manager ng kumpanya. The greatest miracle is you believe first in Christ Jesus. Pinatawad ang kasalanan mo. At dahil dito, makikita natin ang unang aral dito, ang righteousness ng Diyos ay inihayag. Ngunit ngayon, nahayag na katuwiran ng Diyos na walang kinalaman sa kautusan. Ang kaligtasan, hindi saklaw ng kautusan ang katuwiran ng Diyos. Yung kautusan, naghahayag ng klase ng kalagayan meron tayo. Diba? Sabi sa Biblia, walang matuwid. Wala kahit isa. Yung salita ng Diyos, naghahayag din ng ating karumihan. Kaya nga, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, sabi niya, where, O death, is your sting? Nasaan kamatayan ang iyong laso? Diba? Kasi nga, kinain na, or it's a figure of speech when I say kinain na, sabihin, kinonsume ng biyaya ng Diyos ang karumihan para lang magkaroon ka ng kaligtasan. So don't take it for granted. Kaya dapat, lalo ka maging masigasig mag-share ng pag-ibig niya sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo, katrabaho mo, kakilala mo. Totoo po yun. Kasi bakit? Dahil alam mo na ang katuwiran ng Diyos ay inihayag sa iyo. Ngayon kung nahayag sa iyo ang biyaya nito, ang kapangyarihan ng mabuting balita, ano yun? Si Kristo, sabi sa Colossians, Christ in you. And then sa Corinthians, sabi ni Paul, in this treasure of jars of clay. Which one is the jar of clay? Ito, this is prayer, di ba?
Ito ang mahina. You're committing sin because your eyes is lustful. You're committing sin of chismisan because your tongue is uncontrollable. Pero kung ikaw ay lagi mong naiisip, ang Diyos ang pinanggalingan ng katuwiran ko, hindi ka lalayo kahit anong mangyari. Mula Monday hanggang Sabado, hindi ka nakikita. You know what I do? And I believe ginagawa niyo rin. I pray for you. Lord, bantayan mo si kapatid. Paalala mo lagi sa Kanya na ang katuwiran mo ay dahil sa iyo. Na ang kabanalan niya ay dahil sa iyo. Ang kaligtasan niya ay dahil sa iyo. Isa pang atake ng kaaway, gusto ni Satan, tingnan mo yung kamalian ng katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Maniwala ka pag nakilala mo siya in a personal level, maraming palpak yan. Maniwala ka. Hindi mo lang alam ngayon. Pero pag nakilala mo siya in a personal note, doon mo malalaman. Ngayon ang tatanungin ko sa inyo, mamahalin mo ba siya dahil pagmamahalin ko sa iyo? Madali kasi sabihin na mahal kita dahil maganda lahat ang nakikita ko sa iyo. Paano kung... Nalala ko tuloy, yung isang kwento no? Sabi ng lalaki, mahal na mahal kita. Kaso kumain sila ng kimchi, tapos uminom ng gatas, pumutot yung babae. Yung nangyari? Pero mahal pa rin ng lalaki. Mahal pa rin naman. Ganun yun eh. Kasi ang tunay na nagmamahal, ang nakikita niya yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang kapwa. Dahil tandaan niyo, habang tinuturo niyo yung palpak ko, dami mo rin palpak. Malalaman mo na naiintindihan mo yung katuwiran ng Diyos kapag kaya mo magpatawad sa mga taong nakagawa ng masama sa iyo. Sa kabila ng anumang kabutihan ginawa mo, ginantihan ka ng kasamaan. Aminin ko, hindi madali. I'm also a human being. One time, just not many years ago, somebody sinned against me. Grave. Pag sinabi mong grave, wala nang nilibig pa doon. Masabihin ko, hindi ako saktan. I was hurt. But then the Lord taught me. Ang katuwiran ko, ang kabanalan ko, ay dahil kay Kristo. At dahil doon, dapat ang puso ko mapuno ng pagpapatawad. Ang kaibahan lang, hindi ko lang kayang magbigay agad ng pagtitiwala, pero I'm giving room for improvement. Amen? Dapat yun, kasi ang righteousness mo, inihayag ng Diyos. Ang katuwiran ng Diyos ay hindi nakabatay sa pagsunod sa kautusan. Tandaan natin, kundi pinapahayag ko sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Do you love Jesus? Dahil alam kong love mo si Jesus. Ano man ang daanan ng pagsubok, ano mang pangit ang makita mo, huwag ka lang naharap sa salamin. Kaya mo yan in Jesus' name. Amen? Kaya natin yan. Tandaan mo natin, ito yung ipinahayag na sa lumang tipan. Malinaw po yun. Kaya nga, sa Genesis chapter 15 verse 6, sumampalataya si Abraham sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. See? Magiging matuwid ka sa paligid ng Diyos. You're very much welcome, kapatid, at sa iyong pamilya. Welcome. Brother Hazon, tama? You're welcome. Please, take a seat. Bigyan niyo ng upuan sa iyo, brother. Dito sa harapan. Dito kayo. Dito po. Na kayo po marinig. Kapapaan na ulit. Sige, ito mo naman kayo. Ayan, pagay ng Panginoon. Si Brother Hazon kami nagkwentuhan sa Facebook. Pagay ng Panginoon. At, to God shall the glory. Palapakan natin ang ating Diyos. Sabi dito sa Genesis chapter 15 verse 6, sumampalataya si Abraham sa Panginoon, ito'y binilang na katuwiran sa kanya. See, ang katuwiran, hindi mo makakamit ang katuwiran sa paggawa ng mabuti. Patapatin ko kayo. Kung akala nyo magiging matuwid kayo sa paningin ng Diyos kasi gumagawa kayo ng mabuti, nagkakamali tayo doon. I grew up in a religion that very strict. My family belonged to the strictest order ng religion na yun. Totoo po yun. At the age of 7, nagagawa akong lumakad ng paluhod papasok ng simbahan. Hindi ko maintindihan kung ito ginagawa yun. Kasi sabi ng aking lola, yun daw yung paraan ng aking pagsubo para maging matuwid ako sa Diyos. Sinabi ng lola ko, halatang-halatang hindi ako makalola, no? Sinusunod ko si lola. May pang alas 6 kaming panalangin, may pang alas 12 na gumigising po ako.
Siguro walang tatapat sa akin na kabataan dito pagdating sa ganung pagsunod sa order na yun. Pag sinabi mong order, yung pinaka parang secret na samahan. No? I am very strict. Yung aking misis, kwento niya sa akin, araw-araw birthday niya. Lagi niya siya nandoon, no? Lagi siya lumuluhod. Pero niligtas ba siya, no? Na-realize ni misis na ang pananampalataya pala ang magiging paraan ng Diyos para matawag ka matuwid. Kaya tingnan mo yung katabi mong yan. In his or her human nature, maraming kakapusan yan. But because of the Lord Jesus' righteousness, matuwid yan. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. That's why, ang gusto ng Panginoon, pag tinignan mo ako, makita mo yung grace niya. Yung grace ni God ang makikita mo sa akin. Pag nakita mo yung aking kahinaan, diyan ko malalaman kung gaano mo kamahal si God. Kasi pag tsatsagaan mo ako, ministry of patience. Someone who truly love, patiently waiting sa magandang pagbabago. Amen? Yung po totoo. I love my mga pamangkin. Minsan para akong humihila ng kalabaw mula sa tubigan. Kasi hinahin mo sila para makarating kami dito. Pero walang hindi ako nalalaman, pero tsaka, sabi ko, kailangan mo sila, palabas ko sa tubigan, at tayo pupunta na sa Porac, Pampanga. You know why? Because the Lord is very patient with me and my wife. My wife is the closest witness kung paano ko minahal ng Diyos. Growing up, I was known as the Incredible Hulk. Then sasabihin ni Elder sa Diyos ang ako niya, mahaba daw yung pasensya. Praise God. Amen. Ito yun, no? So, dito makikita natin yung patuwiran ng Panginoon. For in the gospel, sabi niya, no? For in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith. From first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Amen? Yan ang katotohanan. Ngayon, dahil dito, makikita natin yung pangalawang katangian. Kung ang ating katuwiran ay inihayag sa pamagitan ng pananampalataya, ang katuwiran ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Alisin mo si Jesus, ipalit mo ang religion, there is no salvation. Amen? Dito to lang. Si Jesus pa, sinabi siya, I am the way, the truth, and the life, and this is the religion that is perfect for you to be saved. Walang ganon. Ang sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life, I am the bread of life. Di ba? I am the living water. I am the Alpha and the Omega, meaning I am the beginning, I am the end. Kaya pag someone says, oh, you need Jesus, you should believe in Jesus. Kasi binabanatan ni Paul dito, mga Romans, na sinasabi, believe in the Lord Jesus at magpatuloy kayo. Hindi ganon. Malinaw ang kapahayagan ng salita ng Panginoon. Believe in the Lord Jesus, you and your household will be saved. So ang sikreto talaga ay pananampalataya sa Panginoong Kristo. Una, ang katuwiran, inihayag sa pamagitan ng faith. Pero hindi basta faith lang. Faith in Christ. Yun yung second point. Hindi mo mararanasan ang katuwiran kung inaakala mo masunod mo ang religion. There is no salvation in religion. But a person who claims na siya ay religious, sabi ni James, nakikita sa kanya ang mga ginagawa. Di ba? Sinasabi at ginagawa. Kung sinasabi mong Jesus loves you, pagkatapos niya magkamala sa iyo, mumurahin mo siya, double standard ka. So, you don't really love God. Yun ang point ni Paul eh. Kaya nga dito pinapakita ang katuwiran ng Diyos. Kaya dito pinapakita ang katuwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus ay para sa lahat ng mga nananampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Walang pagkakaiba. Ang katuwiran ng Diyos ay ibinibigay sa lahat ng
sumasampalataya kay Jesus. Hudyo ka man o hindi. Ibig sabihin, Kristiyano ka man sa ating panahon, Kristiyano ka man, o hindi ka pa lubos na nakakilala. Isa lang ang paraan, si Jesus lang. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan sa Kristo. Buksan ko rin yung inyong puso at isipan. Be open-minded. Don't think about religion. Think about Christ. Because isa yan sa malaking deception ni Satan sa mundo. Ang paniwalaan mo na sila ang tama. Kahit po sa mga Christian community, ito ang malungkot. That's why, although tayo ay kabilang sa tinatawag na Presbyterian Church, kasi yung system of government, sa reform. But then again, nakikipag-partner tayo sa ibang mga Christian group. You know why? Because we do not believe na kapag nandito ka sa Jesus the Great Presbyterian Church, ligtas ka. Hindi ko muna sa loob ka ng church, ligtas ka. O building pala. Dahil ang church, ito sa Bible. This is the real church. This is the building. At ang building nito, dito tayo nagtitipon. Practical lang eh. Para pag umulan, hindi kayo mababasa. Di ba? Hindi kayo mahihirapan. Yun ang purpose niyan. So, we are actually belong to a community of believers. The church. You can never be saved by a religion or by the religion, but by Christ Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang at wala nang iba. Tuldok. Ang katuwiran, matatanggap lang natin sa pamagitan ng faith. At ang katuwiran ito ay matatanggap natin sa pamagitan ng faith through Christ Jesus as the second point. Kaya nga, malinaw sa Galatians, wala nang pagkakaiba. Kaya nga kay God, believer or unbeliever, iisa lang kalagayan, makasalanan. Then the unbeliever will become a child of God once he opened his heart and kilalanin si Jesus Christ sa buhay niya bilang Panginoon at sarili ng pagligtas. Wala nang pagkakaiba. Alipin at palaya. Lalaki ka man o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Kaya nga napakalungkot sa isang lugar, hindi ko na sabihin ng bansa. But there are countries, mababa tingin nila sa babae. Ang babae ay subject. Hindi siya human being. A subject. You know why? They became rather a subject kasi because of their religion. Their religion emphasizes lalaki lang. Yung konsepto ng Biblia, baliktad. Hindi ganon. The concept of the scripture is lalaki representing Christ. Kaya nga sa lipunan, sino ang unang sinisira ng kaaway? No offense, mga tatay ha, kaya magagalit sa amin, bato-bato sa langit. Ang unang pinawasan ng kaaway, lalaki. Di ba? Sabi nga sa Facebook, sabi ng teacher, ang nanay, aligin ng tahanan. Ang tatay, sabi ng isang bata, lasing. Sabi ng isa, adik. Sabi ng isa, tutulog. Sabi ng isa, standby. Sinira ng demonyo yung image ng tatay. Kasi actually, ang mag-asawa is a representation of the church and Christ. The image of God. Kaya nga, hindi siya boss. The man representing Christ. The woman representing the church. Ano yun? The purity. Kaya di ba napansin ninyo? Kahit sa ating batas, bakit mas mabigat ang penalty sa babae? Bakit guys, ang babae ay less? Hindi. Dahil ang pinopromote actually ng batas na yun yung purity. Then, yung lalaki naman, kung talagang may pagmamahal ka, kagaya ni Christ, hindi ka mag-take ng infidelity. So, ang hinahanap ng babae ay security. Ang hinahanap ng lalaki ay honor. Which actually, katangian, which is very sure, Christ gives the church the security of salvation. Di ba? Security of what? Of living on earth by His grace. Then, dahil doon, mararamdaman ng church, they will do the same. Dahil sinabi ni Jesus, di ba?
na mahal niya tayo. Sabi ni Jesus, kung love mo ako, susundin mo ako gusto. Ang magiging response ngayon ng church, kasi in love ako sa iyo, O Christ, babantayan ko yung buhay ko. Hindi ko babantayan ang buhay ng katabi ko ito. Di ba? Babantayan ko yung buhay ko. Bantayan niyo po yung buhay niyo. Ang number one atake ni Satan sa church na dinidil ni Pablo sa kanyang 13 sulat, chismisan. Kaya ingat kayo ha. Ingat kayo, baka naging subject tayo ng chismisan. So, kaya gaya doon. Kailangan dapat na ipakita natin si Kristo ang ikwento natin kahit kanino. Pag magsisimula ka ng usapan, kumusta ang buhay mo? Ano na ang ginawa ng Diyos sa iyo? Yan ang magandang opening line. Huwag yung, ano sister? May nabakan eh. Huwag kayo magbubukas ng mga ganong usapan. Binabawang ko lang, pero pinupunto ko doon, simple lang. Alam niyo yun. Na kung saan, make every conversation a blessing. Amen? Diba? Tama? Ganun po yun. Mga mister, babawa pa natin, pag uwi ninyo, kahit pagod kayo sa work, pagod din si Mrs. sa pagbabantay sa mga bata, sabihin mo, thank you ha. Love you. Ganun. Kung paano nung naliligaw kayo, ganun kayo, dapat ganun pa rin kayo, kahit di manang-anak. Diba? Papainig kayo, ano? Pangatlo at huli. Tandaan natin sinasabi dito, pansinin ninyo, no? Ang katuwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa lahat, ipinakita sa atin ang katuwiran, ay hayaan po sila, at least magbulilit sila. Wala tayo magagawa sa mga ito. Pero pagka kayo nagganyan talaga, may problema tayo, usap tayo sa office ko mamaya. Pero maganda po kasi yung mga bata masali sa worship. Later on, magiging ganyan din. Hindi tayo magiging ganyan. Magiging kagaya natin sila sa Panginoon. Kaya sa mga nanonood sa atin online, ay matutuwa kayo sa aming church. Welcome dito kahit sino. Ang katuwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya para sa lahat. Hinayag sa atin na ang katuwiran talaga is through faith. At ang faith na ito, in Christ lang alone. At pangatlo, ang katuwiran na ito ay makikita natin ang pagkakasala ng lahat ng tao. Kaya kailangan natin ang katuwiran ng Diyos. Without God, without Christ, there's no salvation. Without Christ, there's no righteousness. Because without Christ, you will never know about grace, about mercy. Pansinin niyo ang mundo. Double standard. Diba? Nasabihin, kasi ano ng mga judgmental, kayo mga church, very legalistic, blah, 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 etc., etc. Pero, pag nagkamali ang, huwag ka na naman yun, nagkamali halimbawa si Mike Tyson, di ba? Akala niyo ba yung kasalanan ni Tyson, napatawad din yung mga panahon na yun? Hanggang ngayon, inuungkat ng media yun. Di ba? Parang unforgiven yung ginawa. Sino walang kasalanan? Kaya kasabi ni Jesus, sino sa inyo ang walang sala, siyang unang bumato? Well, good luck. Simple lang sinasabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya na, kahit na ikaw pa ang pinakamayamang tao at maging pilantropo, tumulong sa lahat ng mga tao, pero wala kang faith sa Diyos through Christ Jesus, you will never receive salvation. Subalit, ang isang tunay na ligtas na nakikita sa kanyang mabuting gawa. Ang pinupunto, you can never be saved by good works, but a true saved, past tense, doing good works out of natural process. Normal sa iyo. Ang lahat ng tao ay nagkasala. Malinaw yan. At hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ipinapakita nito ang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Lahat tayo nangangailangan ng Savior. Walang tao, walang pangangailangan sa Savior. Lahat. Dahil ang lahat nga ay nagkasala, lahat ay kapos. We all need a Savior. And that Savior is Jesus alone. Not
yung mga leader ng bawat religion, kahit yung nagsasabi pang, kahit pa sabihin ng isang tao na, ako ang anak ng Diyos, I am the appointed Son of God. Because there is only one God and one Savior through one faith. Amen? Talampakan natin ang Panginoon. Dahil dito malinaw sa Ecclesiastes chapter 7, verse 20, tunay na walang sino mang matubig sa lupa, walang sino man na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kaya nga, pamantayan maging sa paglilingkod mo eh. Huwag mong gagayahin yung ginagawa ng mga escriba at pariseo, mas mabuti po ako sa kanya. Saka, mas matindi po ako magbigay ng tulong. Saka kahit sa simbahan mo. Kapag ang puso mo ay puno ng pride at pagkukumpara ng sarili mo na mas mabait ka sa iba, saka huwag daw niyo pong sasabihin, di ba dapat ang Kristiyano po ganito, ganyan, bakit si Brad ganito, bakit si sister ganito. Pag ganito ang klase ng mentalidad meron ka, then there's something wrong in your heart. Remember, righteousness can only be obtained through Christ Jesus. Kaya nga, in conclusion, ang katuwiran ng Diyos ay nahayag na hiwalay sa kautusan. Hindi mo matatagpuan ang righteousness sa kautusan. Tatanungin ko kayo. Gaya ng mga nakaraang aral, di ba? Last Sunday, many Sundays na nagdaan. Ang dami pong ceremonial laws. Pag binasa niyo ang Book of Leviticus, sasabihin ko sa inyo, habang binabasa mo yun, ang expression, unti-unti ka lumulubog sa kintatayuan mo. Bakit? Kasi alam mo na hindi mo matutupad. 10 utos nga lang eh. Sasablay ka na eh. Di ba? Ngayon, kung yung kagaya ng mayaman, sabi niya, Panginoon Jesus, sabi niya doon ay teacher. Teacher, hindi namin niya doon eh. Sa original language, teacher. Natupad ko na po ang kautusan. Ano po ang kulang sa akin? Siya, tingin niya, ang katuwiran, nakukuha sa pagtupad sa kautusan. Tinignan siya ni Jesus ng napakalambing. Ibig sabihin, concern si Christ sa kanya. Isa na lang ang kulang sa iyo. Ipamigay mo ang iyong kayamanan sa mga kapuspalan. Nalungkot yung mayaman, binata. Tapos lumayo. Then sabi ni Jesus, mas mahirap makapasok ang mayaman sa karayan ng langit kaysa sa kamelyo sa butas ng karayan. Ano ibig sabihin doon? Kasi kung ang akala mo ang katuwiran ay makukuha mo sa paraan ng nagkakamali. Righteousness can only be obtained through faith. Not just by faith, but through Christ Jesus. Not by religion. And then, mangyayari lang yun kung makilala mo na ako ay isang makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. At ang Savior na yun ay si Jesus. Not religion. Nuulit ko sa inyo. You can never be saved by religion. Ang katuwiran ng Diyos ay naahayag na hiwalay sa kautusan at tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Walang sino mang makakamit ang righteousness ng God sa pamamagitan ng sariling gawa. Dahil ang lahat nga ay nagkasala. Kaya ang kaligtasan, grace lang yan. Isang grace na hindi mo kayang tumbasan, hindi mo kayang bayaran. Bunga ng kahabagan ng Diyos dahil sa sobrang in love siya sa iyo. Ang tanong lang, in love ka ba kay God? Minsan, nakakaramdam ng isipin, bato-bato sa langit, no? Yung paglilingkod natin, 10%, 20%, 30%. Ang gusto ni God, expression lang, balik tayo sa babawa natin. Di ba, pag in love ka sa partner mo o sa anak mo, di ba, you're willing to give everything. Di ba? Yun ang hinihingi ng Diyos. Pag binigay mo yung love mo, di ba, hindi mo sinasabi, Lord, mas higit ko yung love mo sa Kanya sa iyo. Hindi. Di ba? Pag nagbigay ng love ang magulang sa kanyang anak, with all passion, gano'n ang hinihingi ni God. Sundin mo siya, nire-require mo ang sarili mo, iniubliga mo kasi in love ka sa Kanya, kasi naunawaan mo, ang katuwiran mo ay dahil sa Kanya. Sa pamagitan niya sa Kristo. Dahil alam mo, kung wala si Kristo, ako ay makasalanan, walang pag-asa. But in Christ, I can do all things. Amen? Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Alam mo, anak ka ng Diyos. That's why Paul says, sabi niya, I can do all things through Christ who gives us strength.
At sinasabi din niya, for to me, to live is Christ. Para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya napakabuti ng Diyos sa atin. Tumayo po tayo tayo. Let us all stand. Meron tayo din yung awit na yung ang puso ko ay iyong sinisiyasa. Meron na. Puso ko ay iyong sinisiyasa. Sige. Mabitin natin yan, no? As we sing this song,